Sa pagpapatuloy ng ating kwento habang nasa loob ng mansyon ng Frontera sinabihan ni Habiel si Lloyd na ipagpapatuloy mo ba ang pakikipag-duel kay Knight Newman sa susunod na buwan. Lumingon si Habiel sa ating bidang si Lloyd na may lakas ng loob ka ba para manalo kay Knight Neumann. Habang nakaupo si Lloyd sa kanyang kama masungit niyang sinabihan si Habiel na tanga ka ba syempre may wala ako nun. Makita sa mukha ni Habiel na naiinis ito sa sinabi ni Lloyd at bubunot na sana sa kanyang espada at nagsalita si Lloyd na ang kanyang katunggaling si Newman ay isang knight at may tinatawag na mana heya. RT at isang junior sword expert at ang ating bida ay isang palaboy lang at sabi din niya kay Habiel na paano ko siya tatalunin. At masyadong tanga daw si Habiel dahil nagtatanong ito nang hindi man lang nag-iisip. Napabitaw na lang si Habiel sa kanyang espada at napasabi sa kanyang isipan na malapit na sana niyang mahati ang ating bida sa dalawa. Habang tinignan niya si Lloyd na nangungulangot sabi ni Habiel sa kanyang sarili na hindi siya makapaniwala na sinabuyan ng lupa ni Lloyd ang isang Knight Newman at humingi pa ito ng isang duel dagda. Jipa niya na marahil baka gusto niyang maging pilyo ulit. Patuloy pa rin sa pangungulangot ang ating bidang si Lloyd na papasabi din si Habiel na para makapagplano siya kung paano kumita ng ganyan humingi siya ng pabor sa Baron at pagkatapos ay nagsimula ng sang pagtatalo at pinatabi niya siya sa panahong yun inatasan niya si Bean na pamahalaan ang hukbo para sa konstruksyon. Sa wakas nakuha na ang kulangot sa ilong ng ating bida napapatuloy pa ring napaisip si Habiel na ngunit ganun pa man hindi pa rin siya makapaniwala na walang lakas ng loob ang taong sa paparating na duel at isa pa nakakadiri din siya na umabot na sa puntong gusto na niya itong hatiin ng tuluyan. Nagpunas na si Lloyd sa kanyang kamay at sinabihan niya si Habiel na meron siyang isang bagay na kailangang gawin at napapalingon si Habiel rito. Sinabi na ni Lloyd ang kanyang kailangan at ngumiting tinanong niya si Habiel na pwede niya ba siyang turuan paano gumamit ng espada. Sa seryusong mukha sinabi ni Habiel na hindi pwede. Masungit na napatanong si Lloyd na bakit hindi pwede sumagot naman si Habiel na una sa lahat ang kanyang tungkulin ay magbantay ni Young Master Lloyd. Pangalawa hindi niya maaring turuan si Lloyd dahil isa itong pasaway na tao at kung ito ay matuto ng swordsmanship siguradong ito ay masyadong delikado sa paligid ng mga tao sumagot naman si Lloyd na with bang magsalita naman siya ng maganda tungkol sa kanya. Sinabi ang ating bidang si Lloyd kay Habiel na sa bagay ganun ba hindi niya siya tuturuan at kinumpirma ito ni Lloyd habang si Habiel ay nakikinig ng maigi. Sa seryusong mukha ni Lloyd kung tuturuan siya ng swordsmanship ni Habiel tutulungan niya itong gamutin ang kanyang insomnia bilang kapalit. Nabigla naman si Habiel at napatanong sa kanyang sarili na paano niya nalaman ang tungkol sa bagay na yun. Ngumiti naman si Lloyd na dahil sa nobelang nabasa niya alam niya din kung anong dahilan sa kanyang insomnia. Sa nobelang Blood and Iron Knight ang ranggo ng mga knight ay nahahati sa apat na antas una ang Sword Master pangalawa ang Advanced Sword Expert ang pangatlo ay ang Intermediate Sword Expert at ang Nuli ay ang Junior Sword Expert at si Habiel ay nasa antas ng isang Advanced Sword Expert ang rason kung bakit hindi siya makatulog ay dahil sa superhuman nerves na masyadong matalas at tinatawag ay Sword Master Syndrome. Habang napatingin si Lloyd kay Habiel napapasabi siya sa kanyang isip na syempre ang impormasyon na ito ay hindi alam ng mga nasa kanayo ng lugar kaya ang Tangangta ay halatang walang alam tinanong niya si Habiel na sumang-ayon ka ba sa ating kasunduan at sinabihan niya si Habiel na walang kwenta ang magpanggap na walang alam at halata naman sa kanyang muka na mayroon siyang insomnia. Napabuntong hininga lamang si Habiel sa mga sinabi ni Lloyd at halata sa mukha niya na wala siyang pagpipilian. Nakapagdesisyon naman si Habiel na maaari niya subukan ito masaya namang sumagot si Lloyd na talaga ba wag mo akong pahirapan sa gagawin nilang pagsasanay. Napangiti naman si Habiel at sinabi na syempre sinasabihan ba kita na siguradong mabibigo ka sa pagsasanay at sabi niya din sa ating bida na marami na siyang bagay na ginawa para gamutin ang kanyang ensomnia mula sa cognitive behavioral therapy, medicinal herbs, aromatherapy, exercise, oriental therapy at marami pang iba.
Sa pagpapalit ng eksena mahimbing na natutulog si Habiel habang nakahawak sa unan. Napapatawa si Lloyd habang nakatingin ni Habiel na mahimbing na natutulog, sabi niya rito na alam niya kung paano gamutin ang kanyang insomnia. Napapasabi si Lloyd na aksidenteng nakakatulog si Habiel sa unang pagkakataon habang bumigkas ng mga teknik sa mahika habang nakataas ang hintuturo at binigkas ang ika-18 na magic technique na angkon. Treat major book na kayang patulugin ng isang tao. Habang nag-aapoy sa saya si Lloyd, napapasabi ito ni Habiel na ang lahat ng mga sword skill mo ay magiging akin na. Sa mainit na umaga sa bakuran ng mga Frontera. Nagsimula na sila sa pagsasanay Lloyd at agad inutos ni Habiel na gumawa si Lloyd ng 50 laps ng pagtakbo habang kumikinang ang kanyang muka. Ang ating bidang si Lloyd ay walang imik na nakinig at natulala sa mga sinabi ni Habiel. Agad naman niyang naunawaan ang inutos ni at agad din itong nagsimulang tumakbo. Habang pinagmamasdan ni Habiel si Lloyd na tumatakbo, napapatanong siya sa kanyang sarili na medyo kakaiba si Lloyd ngayon dahil hindi man lang ito nagrereklamo sa kanyang pinapagawa. Habang papalayo na si Lloyd, patuloy pa rin itong pinagmamasdan ni Habiel habang nakahawak sa kanyang kamay sa likod. Nakagawa na ng isang lap ang ating bidang si Lloyd at hinihingal na sabi niya kay Habiel na hindi niya gusto ang ganito kaya turuan na niya siya ng mga skills. Patuloy pa rin ang sting bidang si Lloyd sa kanayang ginagawa at patuloy rin itong pinagmamasdan ni Habiel habang nakahawak pa rin ang dalawang kamay sa likod. Sa pangalawang lap ng ating bidang si Lloyd, tinanong niya si Habiel na hindi niya yun inaasahan, di ba? Sabi ni Lloyd na iniisip ni Habiel na hindi niya gagawin yun at akala niya na magsisigaw lang ito at magreklamo. Wala namang imik si Habiel sa mga sinasabi ni Lloyd. Nagpapatuloy ang ginawa ng ating bidang si Lloyd na may determinadong muka habang pinagmamasdan ng tahimik ni Habiel. Sa pangatlong lap, habang pawis na pawis ang ating bidang si Lloyd, napapangiting sabi ng ating bida kay Habiel na sasabihin niya na walang talento ang ating bida sa mga ganitong bagay at pagkatapos nun, hindi niya papasinin ang ating bida at wala lang imik sa mga sinasabi ni Lloyd si Habiel. Ngunit sa kanyang pananahimik, halata sa muka ni Habiel na natatamaan ito sa mga sinasabi ni Lloyd sa kanya. Sa paglagpas ni Lloyd kay Habiel, tinanong niya ito na anong gagawin niya kung matapos ko ito. Dahil tatakbo pa rin siya hanggang huli. Habang tumatakbo ang ating bidang si Lloyd, inasar naman siya ng system na ang iyong passive skill na pagiging pangit ay tumaas na sa level 4 at kung sino ang makakakita sayo ay mag-aakala na baliw ka. At mag-himak sayo na paloin ka. Nagagalit na sumigaw ang ating bidang si Lloyd na wala siyang ganyang kalaseng kakayahan at pinalayas niya ang system. Sa pagpapatuloy ng ating bidang si Lloyd sa pagtakbo, napasabi siya sa kanyang sarili na sa totoo lang pagod na siya at isa yung kasinungalingan kung magsasabi siyang hindi pa siya napapagod, pero wala lang ito noong nandoon pa siya sa Korea. Naalala niya noong siya pa si Kim na walang pamilyang mainit na tumanggap sa kanya at sa kada mulat niya sa kanyang mga mata sa isang masikip na kwarto araw-araw. Palagi siyang naghahakot ng mga bricks hanggang sa ika-4 na palapag ng gusali kada araw. At nagkakarga din siya ng mga kahon sa truck. Para lang hindi mamatay sa gutom at palagi niyang hinihiling na sana maging maayos ang lahat balang araw. Habang humintiwang ang ating bida, may nakita siyang liwanag na tinawag siya na maghintay ka lang Kim Suho, ito ay magiging mahusay. Maganda ang iyong ginawa at ikaw ay kwalipikado, sabay abot ni Kim sa dilaw na liwanag. Habang patuloy sa inaabot ni Kim sa liwanag, sinabihan nito na konti na lang, malapit na. Habang pawis na pawis si Kim, nabigla siya sa kanyang nakita. Dahil habang inaabot niya ang liwanag, unti-unti ito nawala habang palit ng paliit ito. Dumilim ang paligid at gumuho ang mundo ni Kim at lumuhad ito sa lungkot habang nawasak ang kanyang dalang mga bricks dahil nawala ang kanyang kunting pag-asa. Balik sa kasalukuyan, kinumpara niya ang sakit at kawalang pag-asa sa dati niyang buhay habang humihingal na tumakbo.
Sa gabing may kabilugan ng buwan habang tumakbo na pangiti lang ang ating bidang si Lloyd at napasabi na wala lang ang lahat ng ito para sa kanya. Habang tumatakbo ang ating bida patuloy pa rin itong pinagmamasdan ni Habiel. Habang patuloy na nagmamasid si Habiel napaisip siya tungkol kay Lloyd na dahil siya ay naging totoo kung gayon tuturuan niya siya. Sa kanyang mga sword technique at sobrang hinihingal na ang ating bidang si Lloyd. At biglang lumabas ang system at may nakasulat na ang favorable impression sa iyo ni Habiel ay umangat ng isa. At ang kasalukuyang favorable impression ni Habiel sa iyo ay -28 na. Dagdag pa ng system na nakakuha ang ating bida ng 18 RP dahil sa konting pagbabago sa relasyon sa mga pangunahing tauhan. At ang kasalukuyang recorded RP ng ating bida ngayon ay 29. Palit ang eksena sa loob ng mansion ng Frontera. Pinatawag ng Baron ang head knight na si Numan at sabi ng Baron ay paano kaya naging bastos ang ating bida sa taong nagpoprotekta sa kanilang pamilya sa loob ng 5 henerasyon. Dagdag pa ng Baron na akala niya na sa wakas nagkaroon na din ng pandama sa paligid ng ating bida pero mali pala ang kanyang pagkakaintindi sa ating bida. Lumingon ito kay Knight Numan at sinabihan niya ito na tungkulin niya na hindi ihinto ang duel ngunit siya pa rin ang hinaharap na kahalili sa kanyang ari-arian kaya bilin niya kay Numan na wag siya nang maging malupit sa ating bida. Dagdag pa ng Baron na sa lawak na masaktan na siya ng husto humiling siya kay Knight Numan na ibalik mo ang kanyang katinoan. Sa mga hinihiling ng Baron agad namang yumuko si Knight Numan at tinanggap ang kahilingan nito. Ngunit sa kaloob-looban niya hindi na niya alam kung magagawa ba niya ang mga bagay na yun sa panahon ng duel. Habang pasulong ba naglalakad napapasabi ang Hangal na si Numan na tatalunin niya ang bastos na yun at papatayin at kung gumawa ang Baron ng malaking gulo tungkol sa mga pangyayari. Papatayin niya din siya ATB pati na rin ang kanyang asawa at ipapalabas niya na ito ay sanhi ng pagpapatiwakal at ang plano niyang lumisan sa nayon at lumipat sa malaking lugar. Habang patuloy sa paglalakad nagpapasalamat siya sa ating bida dahil ang kanyang mga plano ay malapit nang matutupad sa kanyang inaasahan. Sa paglipas ng 1 buwan sa mansion ng Frontera, nagharap na ang ating bidang si Lloyd at ang Hangal na Knight Numan habang may maraming tao ang nakapalibot sa kanila. Habang sa mesa ng Baron makikita sa kinilang muka ang labis na pag-alala. Tinanong ng Hangal na si Knight Numan ang ating bida na naghanda ka ba bagay na ta? Tahimik lamang ang ating bidang si Lloyd rito habang may dalang pala. At agad naman niyang sinipa ang dala niya pala. At pinapante ito sa kanyang balikat at sumagot sa Hangal na si Numan na siyempre pinahahandaan ko talaga ta. Napangiti ang ating bidang si Lloyd at sinabi na maghanda kang matamaan sa dala kong pala. At dito na muna magtatapos ang ating kwento mga idol, pa-like at subscribe po, salamat.